Hello Lods! Kamusta po kayo? Sana ay like na sa mabuting kalagayan at palambing naman po sa inyo. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated na kayo palagi sa mga bago kong upload na videos. At for today's video, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano kayo hahanap ng isang mabuti at matinong babae na mapapangasawa ninyo. At sisimulan natin kagad yan pagkatapos ng sobrang iksing intro. Unang katangian nga ng babae na dapat mong hanapin para maging mabuting asawa siya sa'yo ay ang walang pili sa ulam. So, mas maganda, Lods, kung siya po ay gulay lover, no? So, piliin niyo, Lods, ang babaeng mahilig kumain ng gulay. Bakit? Kasi po, kapag po ganito yung naging asawa ninyo, walang pili sa ulam, lalong-lalo na kung kumakain ng gulay, kahit pakainin mo na ng talbos ng kamote, alugbati na may sardinas, or alugbati na may bawang dyan, wala po kayo magiging problema. Mas maganda po kung naging asawa ninyo ay mahilig talaga kumain ng gulay kasi po stress-free po kayo dyan, no? So, wala po kayong iisipin na kung ano kaya ipapaulam ko sa kanya. So, unlike po na ibang babae na ang gusto lang ay puro karne. So, patay po kayo dyan. Lalo-lalo na kung kumikita ka lang ng minimum. Tapos, puro karne pa yung ulam. Hindi kumakain ng gulay, hindi kumakain ng tuyo, hindi kumakain ng noodles. So, yung kikitain mo, mapupunta lang lagi sa ulam. Paano kung nag-renta pa kayo ng bahay, nagbabayad kayo ng kuryente, di dali ka na ngayon. Kaya mas maganda, Lods, ang tips ko sa inyo, piliin niyo po yung babaeng kumakain ng gulay. So, mas the best po yan na maging asawa. At proceed na po tayo sa number 2. Babaeng taong bahay. So, bakit ko po sinasuggest na ganitong babae ang hanapin ninyo? Kasi po, kapag ang babae ay taong bahay, maalaga sa bahay yan. So, kadalasan, magaling po sila magluto. Kasi nga, taong bahay sila. So, inaaral nila magluto. Unlike ng babaeng gala, kung marunong mo magluto yan, hindi masarap. So, ang babaeng taong bahay lang, bukod sa maayos sa bahay yan, mapagmahal sa gamit yan, magaling magluto yan, at higit sa lahat, magiging loyal sa iyan. Kasi nga, siya yung tipo ng babaeng isip nanay. So, napakasarap maging asawa ng ganitong klaseng babae, Lods. Kasi, meron ka laging peace of mind kung pupunta ka ng trabaho. Sila po yung babae na wala kang alalahanin na baka yung asawa ko gumala na naman. Na baka yung asawa ko saan na lang pumunta. So, kapag ganito po yung asawa ninyo, so meron kang kapayapaan ng isip na nasa bahay lang yun, hindi lumaalis ng bahay. Nandun lang yun, nag-aalaga, naglilinis, at hinihintay ako araw-araw. At proceed na po tayo sa number 3. Maawain, matulungin, lalo na sa mga bata. So, I suggest, Lods, na paghahanap kayo ng babae, piliin po ninyo yung maawain at malapit sa mga bata. Yung tipo, Lods, na talagang nagbibigay ng pagkain sa mga bata, kahit hindi niya kaano-ano. So, kapag po ganyan ang girlfriend ninyo, no, matulungin, nakikita niyo talaga na nagbibigay kahit na hindi humingi yung tao, tumutulong. Sila po yung mga babae na masarap maging asawa kasi nga, kapag naging asawa mo yan, nagkaroon kayo ng mga anak, magaling mag-alaga ng bata yan. So, magiging responsabling ina po yan sa mga anak ninyo. Kasi po, ang pagiging maawain at matulungin, signs po yan na mabuti siyang tao. Kaya napakaganda, Lods, pipiliin niyo po yung babaeng malapit sa mga bata. Para po, pagdating ng araw na nagkaroon kayo ng pamilya, magiging mabuting ina siya sa inyong mga anak at magiging mabuting asawa rin siya sa iyo. At proceed na po tayo sa number 4. May malawak na pag-iisip or open-minded. So, napakaganda po, Lods, na ganitong babae ang pipiliin ninyo. Kapag po kasi ang babae malawak ang pangunawa, hindi po yung mahilig may pag-agrumento, no? Sila po yung mga babaeng mapagkumbaba. Mas pinipiling tumahimik kayo sa may pagtalo. Yung mga ganitong klase na babae, Lods, magaling makisama to, no? Yung mga open-minded. So, sila po yung mga babae na kahit saan mo dalhin, kahit saan mo itapon, magkakaroon palagi ng kaibigan or makakasundo niya yung mga pamilya mo. Iwasan po ninyo, Lods, yung babaeng mahilig may pagtalo, yung talagang nagtataas ng boses, gusto niya siya laging tama, ikaw laging mali, yung talagang siya yung nasusunod, no? Kapag ganyan po ang naging asawa ninyo, mai-stress lang po kayo. Kaya mas maganda po, piliin po ninyo yung babaeng malawak ang pangunawa or open-minded, no? Open po sa lahat. So, proceed na po tayo sa number 5, simpleng babae. Simpleng babae na ang ibig sabihin ko po dito, Lods, walang luho sa katawan. Wala pong ginagastusan sa katawan niya, katulad ng lotion, glutathione, or mga sabong pampaputi. Yung talagang sobrang simple. So, okay na sa kanya kung ano itsura niya, no? So, hindi ko sinasabi na hindi na mag-aayos. Ang ibig sabihin ko po dito, yung talagang magastos sa sarili. So, may kakilala po akong ganito na talagang hindi siya mabubuhay ng walang lotion. Hindi siya mabubuhay ng walang toner sa mukha. Hindi siya mabubuhay ng walang mga makeup, walang mga glutathione na iniinom, yung mga vitamins na mayroon, mga ganon. So, mahirap maging asawa yung ganyan. So, kaya ang piliin ninyo yung simpleng babae na talagang walang luho sa katawan. Kasi po, ibig sabihin po yan, no, siya po yung babaeng marunong magtipid, marunong magpahalaga sa mga kinikita mo. Kapag po ang babae ay simple, no, magiging mabuting ina po yun sa mga anak ninyo. Kasi nga, mas priority niya yung mga anak mo kaysa sa sarili niya. At isa pa, alam niyang pahalagahan yung mga pinagpapaguran mong
pera. So kaya, dapat po ganitong klase na babae yung piliin ninyo para maging maganda at masaya ang buhay asawa ninyo. So, hanggang dito na lang po tayo, Lods. Maraming salamat. See you again to my next video. God bless. Bye-bye!